Palagay ko, mag-delegate po na ako sa instruction ng ating program committee. Natalakay na po yung industrial policy at yamang ako ay huling tagapagsalita bago tayo kumain. Ang una ko pong tatalakayin ay isang pagbati. Pagbati po sa ating lahat, lalong-lalo na sa hanay ng mga progresibong seksyon ng taong simbahan. Palakpakan po natin ang church. Speaker natin nandito sa ngayon, ang AMLC, ang Urban Missionaries, ang NASA, at ang ating Church Labor Conference. Palakpakan po natin. Bakit po natin pinapalakpakan yon? Sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon sa ikalawang State of the Nation Address ni Pinoy, tayo po ay nagsasama-sama lahat ng mga manggagawa na nakikibaka para sa interes ng manggagawa at panlipunang pagbabago ay nagsama-sama para talakayin ang kalagayan ng ating mga manggagawa, ng ating gobyerno, ng ating ekonomiya. At sa palagay ko, ito ay naglalarawan ng tunay na kalagayan. At sa palagay ko pa rin, ito ang malaman na State of the Labor Address sa gobyerno ni Pinoy. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Pangalawa, isang kahilingan na simula sa ngayon, ituloy-tuloy na natin ang ating pagkakaisa. Na sa tuwing araw ng SONA, tayo po ay magsama-sama para tasahin, talakay ng kalagayan ng ating mga kamanggagawa at buong bansa at magkaisa para kumilos at maguhin ito. Tayo na tayong lahat, mga kasama. Susundan pa natin ito ng susunod pang mga labor coalition SONA sa gobyerno, hindi lamang kay Pinoy. Pangatlo, ako po ay nagkagalak sapagkat alam ko na ang mangyayari sa State of the Nation Address ni Pinoy. Sinabi na ng kanyang mga spokesperson ang laman ng kanyang State of the Nation Address para sa bayan mamayang alas 3 ng hapon. Ang sabi ng kanyang mga spokesperson, ang laman daw ng kanyang talumpati ay para sa social transformation. Alam niyo ba ang kahulugan ng social transformation? Panibagong salita na naman. Panibagong phrase na naman. Ipinakalandakan ng gobyernong ito. Dati-dati, inclusive growth. PDP, ngayon social transformation. Ano po ang ibig sabihin nito? Transformasyon, pagbabago, social, panlipunan pagbabago. Ang tanong ngayon, meron nga ba indikasyon na lang pagkatapos ng isang taon ni Pinoy ng daan tungo sa panlipunan pagbabago batay sa definisyon ng mga manggagawa at maralita? Kasi para sa atin, ang social transformation sa mga unemployed ay stable and regular jobs. Meron ba ang ngayon? Para sa maralita, ang social transformation ay pabahay, hindi demolisyon. Meron ba ngayon? Para sa mga estudyante, bright future, hindi maging magagawa ng BPO. Meron ba ngayon? Para sa ating ekonomiya, globalisasyon ngayon, kapitalistang pinatapuran, meron ba tayong economic development na pinakinabangan ng nakakarami? Para sa politika, ang social transformation ay gobyerno ng mamayan, hindi nangiilan. Meron ba yun ngayon? Anong klaseng social transformation ang tinutukoy ni Pinoy? Kaya, transformation yata mula sa pagsusot ng damit. Kagandahan ngayon ng damit doon sa Kongreso. Kaya mga kasama,
tama ang mga pinagsasabi ng ating mga leader ng gagawa dito. Nasa ating mga kamay, wala pa lang indikasyon ng pagbabago para sa ating mga lehitimong kahalingan tulad ng regular na trabaho, pabahay, social protection, kaugnay ng edukasyon, kaugnay ng employment insurance, at iba pang programa, lalo na sa pagkakaroon ng trabaho ng walang trabaho.